Araw-araw binabalita ang Pilipinas, pero ngayon susubukan nating itindihin ang mas malaking kwento sa likod ng mga headline. Pag-usapan natin ng mga kaganapan noong 8 Enero 2026. Isang araw lang to, pero sapat na para ipakita kung paanong ang bansa ay parang naglalakad sa isang high wire, sinusubukang balansihin ang lahat. At heto agad ang dalawang magkasalungat na imahe. Sa kaliwa, nakikita natin yung nag-uumapaw na pananampalataya at pagkakaisa ng milyong-milyong Pilipino. Sa kanan naman, isang napakalaking numero, ang utang ng bansa. Dito nagsisimula ang kwento natin, sa pagitan ng debosyon at ng ekonomiya. So unahin natin yung pera. Kasi dito madalas nagsisimula ang lahat, di ba? Silipin natin yung mga numerong nagpapahirap sa bansa ngayon. Unang-una yung utang ng bansa. Umabot na sa panibagong record, mahigit 17.6 trillion pesos. Grabe, ang hirap isipin kung gaano kalaki ang perang yan. At syempre, malaki ang epekto niyan sa kung saan napupunta ang pera ng gobyerno. Tapos sabayan mo pa nito, yung halaga ng piso bumagsak sa pinakamababang antas sa kasaysayan. Bakit importante to sa atin? Kasi ibig sabihin yan, mas mahal ang mga bilihin na inaangkat natin, mula sa langis hanggang sa ilang pagkain. Ramdam yan ng bawat isa sa atin. At ito, dito mo talaga makikita yung totoong epekto. Sa manufacturing sector pa lang, 150,000 trabaho ang nawala. At tandaan, nangyari to noong Nobyembre, kung kailan dapat ay kasagsagan ng hiring para sa Pasko. Isang senyales na may problema talaga. Okay, so kapag pinagsama-sama mo lahat yan, utang, mahinang piso at nawawalang trabaho, ano ang resulta? Nagkakaroon ng tensyon. At madalas sa politika yan sumasabog. Tara, tingnan natin. Dahil sa mga problema sa ekonomiya, umiinit din ang sitwasyon sa loob mismo ng gobyerno. Nagkakaroon ng mga debate at kung minsan, bangayan. Halimbawa, itong bagong budget. Matindi ang kritisismo. Ayon sa isang think tank, mas inuuna pa raw nito ang pork barrel politics o mga pabol sa ilang politiko, imbes na yung mga programang talagang kailangan para sa pag-unlad ng lipunan at ekonomiya. At hindi lang ito basta salita seryoso ang issue. Sa katunayan, may dalawang mambabatas na handang dalhin ang usapin na to hanggang sa Korte Suprema. So legal battle na to Pero ang gulo, di ba? Kasi habang may mga bangayan, may panibagong impeachment case pa nga na hinahanda laban sa vice-presidente. Sa kabilang banda naman, naipasa ang pinakamataas na budget para sa edukasyon sa kasaysayan. Magkahalong balita talaga. May gulo pero meron ding tagumpay. Okay, habang nangyayari lahat yan sa loob ng bansa, hindi natin pwedeng kalimutan na mayroon din tayong mga responsibilidad sa labas. Tingnan naman natin ang papel ng Pilipinas sa international stage. Ngayong 2026, ang Pilipinas ang tumatayong leader o yung tinatawag na chair ng ASEAN. Ibig sabihin, tayo ang nangunguna sa pag-uusap tungkol sa diplomasya, ekonomiya at seguridad sa buong Southeast Asia. Malaking trabaho yan. At parang juggling act ang nangyayari. Sinimulan na natin yung ASEAN chairship. Kasabay niyan ang pakikipag-ugnayan sa Myanmar. At the same time, kailangan din nating maging handa para sa anumang banta sa West Philippine Sea. Lahat yan, sabay-sabay. At ito mismo ang direktiba ng Pangulo, ang trabaho ng ating sandatahang lakas. Dalawa, una, protektahan ang ating teritoryo. Pangalawa, protektahan ang ating mga likas na yaman na mahalaga para sa ating ekonomiya. Pero teka, hindi naman lahat ng balita ay tungkol sa problema at panggigipit. Sa kabila ng lahat ng hamon, may mga lumalabas ding sinag ng pag-asa. Halimbawa, yung mga investments. Mayroong 6.1 trillion pesos na halaga ng mga proyekto ang isinalilalim sa Green Lane. Ibig sabihin, pinapabilis ang proseso para sa mga to. At isa itong malaking senyales na mataas ang kumpiyansa ng mga investors sa Pilipinas. At meron pa, sa BARM, bumababa ang presyo ng bilihin, lalo na ang bigas. Yung dollar reserves natin, pinakamataas sa kasaysayan. Bumabalik din daw ang tiwala ng tao sa DPWH. At para sa mga international financial analyst, isang Pilipinas sa may pinakamagandang investment outlook sa buong Asia. Magandang balita yan, di ba? So pagkatapos nating makita ang lahat na yan, yung mabibigat na problema at yung mga nakakatuwang balita, paano natin ito bubuuin bilang isang kwento? Simple lang.
Ang Pilipinas ay kasalukuyang nasa isang balancing act. Sabay nating hinaharap ang mga mabibigat na hamon pero kasabay din yan may mga oportunidad tayong sinusunggaban. At diyan tayo naiiwan sa isang malaking tanong. Sa gitna ng lahat ng puwersang ito na humihila sa iba't ibang direksyon, magtatagumpay kaya ang Pilipinas na mahanap ang tamang balanse para makasulong sa isang matatag na direksyon? Yan ang tanong na dapat nating abangan ng sagot sa taong 2026. Salamat sa inyong pagsama.